Bumagsak ng malakas sa lupa, may dugo ang mukha at napinsala ang ngipin, habang ang mga mata ni Min Jun ay kumikinang sa matinding kagustuhan sa demonic energy nito. Kahit sa nakakapagbigay kasiyahang suntok, makapal at nakasusuklam ang amoy ng dugo sa hangin, ngunit hindi niya ito inalintana. Nangangahulugan lang ito na magsisimula na ang pagre-recharge. Bagaman nakasusuklam pa rin ang amoy ng dugo, ang napakalaking dami ng demonic energy na umaapaw pagkatapos mamatay ng Dark Hound ay tunay na kapanipaniwala, kaya nga hindi madali ang pabagsakin ng isang halimaw na tulad nito. Hindi biro ang laso ng dugo nito. Kung ang isang ordinaryong tao ay madampi man lang dito, ang kanilang balat ay magsisimulang mabulok agad, ngunit wala sa mga iyon ang epekto sa isang madilim na mago. Habang lumalabas ang enerhiyang demonyo mula sa madilim na aso, sinipsip ito lahat ni Min Jun na may mayabang na ngiti sa kanyang mukha. Habang sinisipsip ni Min Jun ang enerhiyang demonyo, alam niyang hindi nakakaapekto sa isang madilim na mago ang lahat ng nakakababaliw na epekto nito. Tuwang-tuwa ang lalaki na sa wakas ay makasipsip ng enerhiyang demonyo matapos ang mahabang panahon, na tila nararamdaman niyang nasa humigit kumulang 5%. Ngayon ay aktibo na. Gayunpaman, hindi niya maintindihan kung bakit may isang tulad ng Dark Hound mula sa Isgard na magpapakita sa isang lugar na tulad nito. Inakala niya na ang mga halimaw sa daigdig ay maaaring naglalaman ng ilang enerhiyang demonyo, ngunit ang pagkahimatay ng instruktor ng ganoon ay nagdudulot ng seryosong katanungan. Nagdududa siya kung nakatagpo na sila kailanman ng isang bagay na tulad nito noon. Hindi kailanman nabanggit ang enerhiyang demonyo o ang mga Dark Hound sa edukasyon tungkol sa mga halimaw noon sa sentro ng pagsasanay, at ang posibilidad na kayanin ng isang Dark Hound ang paglalakbay sa dimensyon ay imposible. Tanging isang tulad niya lamang, na umabot sa rurok ng dark magic, ang makakagawa ng isang bagay na ganoon. O kaya, baka ito ay isang bagay na tanging isang santo lamang ang makakagamit. Ang kapangyarihan ng Diyos ang makakagawa nito, dahil hindi ito kakayahang-kayang abutin ng kahit sino. Nagtataka si Min Jun kung sobra lang ang iniisip niya, o kung ito nga ba talaga ang unang beses na nagpakita ang isang Dark Hound sa Korea. Sa anuman, nagpasya siyang hanapin ang core at magsumite ng ulat, at kalaunan, nagawa niya ito. Samantala, dahan-daang idinilat ni Ho Jun ang kanyang mga mata, at ang mga rekruta ay nababalot ng ginhawa nang makita siyang muling nagkakaroon ng malay. Naglapitan sila, nagtatanong kung maayos ba siya, ngunit biglang umupo ng tuwid ang dalawang instruktor, na labis na ikinagulat ng kanilang mga junior. Agad na humingi si Ho Jun ng kumpletong update, tinitingnan kung may nasaktan, o kung may nangyari habang wala sila. Inamin ng mga junior na inakala nila. Sandaling nagmistulang mga zombie ang dalawa, ngunit tiniyak nila sa kanya na maayos ang lahat. Pagkatapos, binanggit nila na mag-isang tumakbo si Min Jun ng mas malalim sa piitan. Lubos na nabigla si Ho Jun sa balitang yon, at nang ipaliwanag ng mga bagong miyembro ang nangyari matapos silang bumagsak ng kanyang kasama, nagngalit sa galit ang mukha ni Ho Jun. Galit na galit siya na mag-isang kumilos si Min Jun sa isang sitwasyong ganito kapanganib, nagngingipin sa isiping yun. Ang ganoong uri ng kalokohan ay higit pa sa sapat para matanggal ang isang tao sa programa. Well, pakiramdam niya ay wala siyang karapatang punahin ang sinuman, lalo na matapos siyang mawala ng malay sa halip na protektahan ang mga nakababata. Ngunit pagkatapos ay natauhan siya, na pagtantong kailangan niyang habulin si Kim Min Jun at ibalik siya. Habang papalapit siya para kumilos, biglang sumigaw ang isa sa mga junior, nakaturo sa unahan. Para sa gulat ng lahat, pumasok si Min Jun na parang walang nangyari, casual na dala ang patay na Dark Hound sa kanyang balikat. Ang lalaki ay nagtanong pa kung maayos ang lahat, na para bang isa lang itong ordinaryong martes. Natigilan ang mga instruktor, halos nakalapat ang panga sa lupa, tila nag-short circuit ang kanilang utak sa laki ng halimaw. Hindi nila may proseso kung paano nagawa ng batang ito na mapatamba ito ng mag-isa. Nang walang pag-aatubili, ibinagsak ni Min Jun ang malaking hound sa harap nila at sinabihan silang tingnan ito. Sinuri ng mga instruktor ng mas malapitan at agad nilang napagtanto na ang halimaw na ito ang tunay na dahilan kung bakit sila nawala ng malay kanina. Nauunawaan na ngayon ng mga bagong recruit na ang mga asong kalaban nila ay mga bersyon pa lamang ng sanggol, at ito ang tunay. Walang makapaniwala na mag-isang tinalo ni Min Jun ang napakalaking nilalang na yon. Pagkatapos, na parang may hudyat, ang gate ng piitan ay kumukutitap at muling lumitaw sa parehong lugar.
Hirap pa ring proseso ang nangyari, humarap si Hojun kay Minjun at tinanong kung siya nga ba talaga ang mag-isang nakatapos nito. Tumango lang si Minjun na mayroon pa ring nakakainis na kalmadong ngiti. Sinabi ni Hojun sa kanyang kasama na ihatid muna ang mga recruit palabas, at nangakong susunod din kaagad. Pagkatapos, hinayla si Minjun sa isang tabi, mahigpit niyang pinakiusapan na iulat ang bawat detalye ng nangyari. Sa tenyente, kasama rito kung paano nawala ng malay ang dalawang instruktor at tuluyang iniwan ang mga recruit. Alam ni Hojun na wala silang palusot, kahit pa mga hulugan ito ng pagharap sa pagkakakulong sa militar. Ngunit salamat kay Minjun, nakabalik ang lahat ng buhay at walang gallows. Ngumisi si Sparky, sinabing medyo nakakahiya si Hojun sa ngayon, ngunit iginiit ni Hojun na ang tunay na lalaki ay umaako sa kanyang mga pagkakamali. Pagkatapos nyon, sinabi niyang oras na para lisanin ang sinumpaang lugar na ito. Gayunpaman, hindi pa rin maipasok ni Hojun sa kanyang isip kung ano ang dahilan ng pagkawala niya ng malay, at kinatatakutan na niya ang isang gabing walang tulog kakaisip kung ano yon. Samantala, nakatutok pa rin si Minjun sa katotohanang nakakuha siya ng malaking papuri sa huling linggo niya ng pagsasanay. Pagkalingon niya para umalis, isang biglaang system window ang lumabas sa harap niya na may mensaheng na ayos na ang error. Nakatingin si Minjun sa screen, tuliro, bumubulong na wala siyang ideya kung ano ang ibig sabihin nito. Nagmumura siya ng pabulong, tinatawag itong basura tulad ng isa sa Isgard. Ngunit pagkatapos, nag-update ang screen, opisyal na tinawag siyang founder ng kulto ng Luminuna ang paborito niyang karakter, kasunod ang kanyang stats. Lakas, liksi, at stamina ay nasa 60 lahat, at ang demonic energy ay nasa 10. Ang tanging nakalistang kakayahan niya ay korupsyon, na may ranggong hindi siya gaanong nababagabag sa mga numero, pero may kakaiba sa buong sitwasyong ito, lalo na ang bahagi ni Luminuna sa kanyang status window. Si Lumi ay isang karakter mula sa Dungeon Power Fighter, ang parehong larong nilalaro niya para pampalipas oras. Noon sa Isgard, nang maabot niya ang rurok ng kanyang kapangyarihan sa itim na mahika at magsawa sa mga baliw na panatiko na sumusunod sa kanya kung saan-saan, gumawa siya ng kulto na biro sa paligid ni Lumi para lang makawala sa kanila. Ngayon, sa hindi malamang dahilan, sumunod sa kanya dito ang mga biro. Dati kinumbinsi si Minjun ng lahat na sakupin ang mundo. Ngunit para makawala sa kanila, natapos siyang buuin ang fan club ni Luminuna. Nagbaliktad ang plano, kamangha-mangha, mas marami lang baliw ang sumamba sa kanya. Ngayong tinitingnan niya ang kanyang kasalukuyang iStats, napagtanto ni Minjun kung gaano siya hamina. Nang una siyang bumalik na walang anumang enerhiya ng demonyo, naisip niyang mayroong kaparusahan para sa paglalakbay sa dimensyon. Gayunpaman, mula sa walang katapusang listahan ng mga kasanayan na dati niyang taglay, isa na lang ang natira, at iyon ay korupsyon na may napakababang ranggo. Sa puntong ito, kumbinsido siyang ang epekto ng kasanayan ay parang pananakit lang ng tiyan. Hindi ito ilang nobelang kulelat, ngunit ang kalokohan ng lahat ng ito ay nagpapataas ng kanyang suka. Wala siyang paraan para maabot ang alinman sa kanyang mga layunin sa ganitong paraan. Ngunit kung iisipin, minsan na siyang umakyat sa tuktok ng itim na mahika. Herarkiya sa Isgard. Kung nagawa niya ito noon, magagawa niya ulit. Ngayon, mayroon din siyang matibay na dahilan. Kailangan niyang mabawi agad ang kanyang kapangyarihan para matulungan ang kumpanya ng laro na nahihirapan sa pagbuo dahil sa mga halimaw. Ngunit isang bagay ang sigurado, hindi ito tulad noong sa Isgard na wala siyang ibang pagpipilian kundi magtiis. Ngayon, hinihintay siya ng kumpanya ng laro. Nang araw na yon, nalagay sa kaguluhan ng buong training center nang kumalat ang balita na isang training dungeon ang nagsara habang may sesyon na nagaganap. Bukod pa rito, walang malinaw na utos ang inilabas ng tenyente, at isang baguhang recruit ang nakatalo sa isang bagong tuklas na species ng halimaw habang nagulat ang mga instruktor sa sunod-sunod na di inaasahang pangyayari. Ang mga recruit, na dapat ay makatatanggap ng kanilang ranggo bilang pribado at magkaroon ng kaunting kalayaan hanggang sa pagpapadala, ay bigla na lang napunta sa gitna ng kaguluhan. Pakiramdam ng mga junior ay sinumpa sila, na walang ideya kung kailan matatapos ang kanilang standby status, at lahat ng ito sa huling linggo ng pagsasanay. Sa puntong ito, ayos lang sa kanila kung umupo na lang sila at manood ng TV. Lumingon si Lee Ho-chan kay Park Jung-won at nagtanong kung talagang si Minjun lang mag-isa ang nakatalo sa malaking asong yun.
Excited pa rin si Jungwon, sinabing una raw niyang inakala ay baka yun dahil sa laki nito. Ngunit oo, tinalo ito ni Minjun. Pagkatapos ay nagsimula silang magtaka kung si Kim Minjun maaaring umabot sa ranggong sarhento sa loob ng 2 taon, ngunit itinuro ng isang tao na hindi biro ang mga advanced na pagsusulit ng Hunter Corps. Karamihan sa mga kalalakihan ay tila nadidischarge bilang mga corporal kahit pagkatapos magsilbi ng buong 5 taon. Nako, mayroon pang ang ilan na umaalis sa ranggong private first class. Pagkatapos, sumaludo si Kim Minjun habang nakikipagkita kay Komandante Choi at napansin si Teniente Lee May-an-che na nakatayo sa isang kakaibang posisyon. Casual na hiniling ni Choi kay Lee na lumabas, at pagkaalis niya, humalakhak si Choi, sinabing naparusahan ang tenyente dahil sa hindi maayos na pag-iinspeksyon sa mga piitan. Ngunit sa madaling salita, sinabi ni Choi na mayroon silang mahalagang kailangang pag-usapan. Dahil si Minjun ang nakakuha ng pinakamataas na marka, may nakalaan siyang espesyal na panukala, at tinanong kung interesado itong pakinggan. Ang tagak sa kawan ng manok ay isang idioma na ginagamit upang ilarawan ang isang taong namumukod tangi sa iba. Matibay ang paniniwala ni Commander Choi na malayo sa ordinaryo si Kim Minjun, at taos-puso siyang nagpapasalamat na nasaksihan niya ang isang tulad nito sa kanyang buhay. Hindi niya akalain na makakatagpo siya ng isang tagak na napakabihira na pati ang mga mahusay ay magmumukhang manok kung ihahambing. Sabi ni Choi, magiging isang pambansang kawalan kung ang ganitong uri ng talento ay ilalagay sa mga regular na ranggo, lalo na kung labis ang kanilang pangangailangan sa mga bihasang tauhan. Binanggit din niya na narinig na gustong umangat agad ni Minjun. Karaniwan, may panuntunan na humahadlang sa mga pribado na kumuha ng promotional exam nang hindi bababa sa 1 taon, ngunit pagdating sa mga eksepsyon, ibang usapan yun, at medyo nabigla si Minjun sa bahaging yun. Doon nagbigay si Commander Choi ng isang mahalagang balita. May kapangyarihan siya, bilang training commander, na ipagkaloob kay Minjun ang eksepsyon na yun sa isang kondisyon. Gusto niyang mag-volunteer si Minjun para sa Hunter Corps na nakatalaga sa Chaoruan, Gangwon-do. Pinalo pa ng matanda ang mesa, sumisigaw na hindi na kailangang maghintay ni Minjun ng 1 buong taon para sa promosyon kung doon siya pupunta. Isang di komportableng katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Nagsimulang magtaka si Choi kung ang Chaoruan ay baka sobra na, kahit para sa isang desperado na umasenso. Baka hindi sapat ang panghikayat na ito. Samantala, si Minjun ay walang ipinapakitang bahagyang pag-aalala o interes. Malalim ang iniisip niya. Naalala niya na ang Chaoruan ang tahanan ng ika-104 na dibisyon ng Invincible Hunter Squad, ang lugar ding yun na binalaan siya ng kanyang mga kasamahan na iwasan na parang salot. Grabe ang panahon, walang katapusan ang pagtambak ng nyebe, at mga mapanganib na lagusan, kasama ang mga halimaw, ay sumusulpot anumang oras nila gustuhin. Ito ay tinaguri ang isa sa mga pinakamatinding istasyon, ngunit wala nang pakialam si Minjun kung saan siya mapunta, basta't mabilis siyang umasenso. Ang pagbubukod sa promosyon ay isang gintong pagkakataon, bukod pa rito, ang lugar ay amoy mga piitan na talagang perpekto. Para magtagumpay ang kanyang plano, kailangan niyang umakyat sa mga ranggo ng mabilis hanggat maaari. Kapag mas mataas ang ranggo, mas malawak ang kanyang sakop ng pagkilos. Gayun din, walang mas mahusay na paraan upang makakuha ng promosyon kaysa sa pagpapatunay ng sarili sa loob ng mga piitan. Dahil doon, si Kim Minjun ay nagbigay ng isang direkta, matatag na oo, kasali siya. Labis na nabigla si Commander Choi na ang lalaking ito ay pumayag lamang na diretsyong pumasok sa Chaoruan, ang lupain ng matinding lamig, at ginawa ito ng may ganoong katapangan. Pagkatapos, sa parking lot, maraming tao ang nagkukumpulan malapit sa mga van. Humahagulgol si Commander Choi na parang sanggol habang inihahatid si Kim Minjun, nagmamakaawa na makipag-ugnayan siya sa sandaling marating niya. Kanyang base, iniisip ni Minjun na nagmamadrama lang ang matandang ito, sa pag-aakalang siya ang biglang mawawala. Sumusumpa si Choi na hindi niya gagawin, ngunit malinaw na wala itong pakialam kay Minjun. Gayunpaman, tinanong ng commander kung seryoso ba siyang pupunta sa Chairwan, na nais malaman kung bakit niya pinili ang lugar na iniiwasan ng lahat. Sabi ni Minjun ay masyadong malaki ang plano para maintindihan ng matanda, idinagdag na mayroon siyang nakakabaliw na layunin na nais maabot.
Nagbiro si Choi kung ito ba ay pag-abot sa max level ng 100 beses, ngunit casual na sinabi ni Minjun na naabot niya lang ang kanyang ika-13 max level kahapon, kaya ang 100 ay hindi man lang hamon. Diretsahan na isip ni Choi na baliw ang batang ito, at pagkatapos ay umalis na ang sinasakyan ni Minjun. Sa daan, pinapanood ni Minjun. Ang pinakamaingay na lalaki ay pumunta sa kanyang sariling base at nagsimulang magtaka kung bakit siya biglang mag-isa. Bigla na lang, may dumating na jeep ng militar, tinatawag si Kim Minjun, na ikinagulat niya ng husto. Sa likod ng manibela ay isang lalaking nakasuot ng itim na salamin, si Kim Minji, casual na nagtanong kung matagal na bang naghihintay ang bata, sinabing pinabagal siya ng nyebe. Nagulat si Minjun, hindi man lang namalaya na nagsimula na pala ang pag-ulan ng nyebe. Sinabi ni Minji sa kanya na sumakay sa likod para makapunta sila sa squad. Naisip ng binata na ang malaking lalaking ito ay talagang mahilig magpasikat. Habang sumasakay siya sa likod, napagtanto niya na opisyal na niyang sisimulan ang kanyang buhay bilang isang sundalo. Ngunit may isang bagay na bumabagabag sa kanya, iyon ay ang hazing. Naaalala niya ang lahat ng mga palabas sa TV kung saan pinagagawa ng nakatataas ang baguhan ng mga kakaibang gawain tulad ng paghahanap ng Dragon Balls o paggawa ng walang saysay na utos. Alam ni Minjun na wala siyang pasensya para harapin ang ganoong uri ng bagay, ngunit naisip niya na kailangan niyang pagtiisan ito sa anumang paraan. Sa daan doon, natanto ni Minjun kung gaano kadelikado ang mga bagay kung mawalan siya ng pasensya at manakit ng nakatataas. Iyon ang magiging katapusan ng kanyang mga layunin, at siya ay padadala sa isang pasilidad ng militar bilang isang ordinaryong sundalo. Habang papalapit sila sa kanilang patutunguhan, nagsimulang bumagsak ang nyebe ng bahagya sa van ng walang talong Hunter Corps. Pagdating sa Gangwon-do, Chair 1, sa Hunter Corps, pumasok sina Minji at Minjun sa 2nd Battalion ng 104th Division. Binuksan ni Minji ang isang pinto at ipinasok ang baguhan. Inutusan ng mga lalaki roon na pakainin at turuan ito ng mga gawain. Nagulat ang mga sundalo sa loob dahil wala silang natanggap na abiso. Ngunit nang makita nila ang bagong dating, nagtawanan at nagpalakpakan sila, tuwang-tuwa na may bagong dugo. Habang nagpapakilala si Minjun, natanto ng squad na ito ang mismong tao mula sa mga bulungan, ang sinasabing nag-iisang tumalo sa dambuhalang aso. Ihinigas ng isang lalaki ang bag ni Minjun kay Boldy, na siyang inatasan na mag-impake ng kanyang gamit. Mabilis na kinilala ni Minjun ang dalawang maingay na tao bilang mga alpha ng dorm, nakatayo roon na may malalaking mga nakakalokong ngiti, para silang nakatuklas ng bagong laruan o kung ano paman, at sabik na sabik silang malaman kung bakit niya pinili ang lugar na ito gayong ang matataas niyang marka ay madali siyang nakapaglagay sa isang posisyon sa likuran. Para kay Minjun, mas magandang totoong karanasan ang iniaalok ng mga frontline at ito ang pinakamabilis na daan patungo sa pag-angat. Tinitigan siya ng mga lalaki na parang baliw siya, tinawag siyang loko. Tinatanong nila kung may kapatid siyang babae o kasintahan, ngunit sinabi ni Minjun na siya'y nag-iisa mula pa nang siya'y ipanganak. Dahil gustong makita kung ano ang kaya niya, kinukulit nila siya na ipakita ang kanyang talento, at naisip ni Minjun na kung mananahimik sila sa pagpapakitang gilas niya, sulit ito. Bumaba siya upang mag-on-finger push-ups, ngunit inis na inis ang isa sa mga alpha dito, na nagmayabang na kaya nilang gawin. Iyon buong araw, sinabihan naman ng isa si Sergeant Cho na magpahinga at hayaang magpasikat ang mga bata. Tapos, nag-iba si Minjun at nagsimulang mag-vertical push-ups gamit ang kanyang mga daliri, na ikinagulat ng lahat sa kwarto. Walang sino man ang nag-akalang makakakita sila ng ganoon kagaling sa totoong buhay, at nagsimula silang magtaka kung may makakagawa ba noon sa kanilang platen. Doon nila naalala na may isang sarhento na biglang may pumasok na sundalong mukhang matapang at sinabihan si Sparky na umalis sa kanyang daan. Namutla ang mga alpha, at itinuro si Minjun, inihayag na siya ang gumagawa ng vertical push-ups. Tumama ang boses na yun kay Minjun na parang shockwave, at agad niya itong nakilala. Si Lee Sung-hoo yun. Halos bumagsak ang panga ni Sargento Lee Sung-hoo nang makita niya si Kim Min-jun na nakatayo roon, sa lahat ng lugar, dito. Ganoon din ang pagkagulat ni Min-jun, hindi niya inasahang makasalubong ang taong ito. Agad namang sinimula ni Sargento Cho na asarin si Sung-hoo ng malakas, tinatanong kung bakit siya mukhang pagod na pagod gayong kakadispatch pa lang niya bilang instruktor.
Sumali naman ang isa pang lalaki, binanggit ang tinatawag niyang bakasyon dahil sa pambubuli sa mga baguhan, tinatanong kung ilang araw na libre ang nakuha niya sa pagkakataong ito. Hindi man lang nag-abalang sumagot si Sungho, nagbigay lang sa kanila ng tamad na tingin at sinabing nakakuha siya ng 4 na araw. Lalo lang itong nagdagdag ng gatong sa apoy, at nagsimulang magreklamo ang dalawa tungkol sa kung paano niya sinira ang kanilang itinalagang oras. Binastos siya ni Cho dahil dito, tinawag siyang panira ng kasiyahan. Samantala, nasa likod si Min Jun, lubos na nalilito sa nangyayari, pinapanood ang paglalahad ng kaguluhang ito. Si Sungho, halatang sawang-sawa na sa kanila, humiga na parang tapos na ang trabaho niya sa araw na yun at nagsimulang manood ng livestream ng isang bulkanikong piitan. Ipinapakita ng feed ang napakainit na lupain na may likas na matataas na temperatura na nagdudulot ng walang tigil na pinsala. Malinaw na ngayon kay Min Jun na may malaking pagkakaiba sa ranggo at karanasan sa pagitan nila. Bigla na lang tinawag ni Sungho si pribadong first class Lee Dongjin at sinabi sa kanya na maayos na turuan ng direktang nakabababa sa kanya, na walang iba kundi kaysa kay Min Jun. Lumapit si Dongjin, magiliw na nagpakilala, at nagmungkahi na magkwentuhan pa sila habang kumakain dahil mayroon siyang special pass para sa retail store ng Post Exchange. Lihim na nagulat si Min Jun, hindi niya nga namalayan na hindi sila pinapayagang pumunta doon ng mag-isa. Pagdating pa lang nila, sinabi ni Dongjin kay Min Jun na kumuha na ng kahit anong gusto niya sa loob. Inamin ni Sparky na malakas siyang kumain, pero pinawalang bahala lang ni Dongjin at sinabihan siyang kumuha ng kahit ano para mabusog siya. Naisip ni Min Jun na mabait pala ang lalaking ito, ngunit sa sandaling lumapit si Dongjin para magbayad at nakita ang bill na umabot sa 3,001, pinagpawisan na ng matindi ang lalaki na parang nakita niyang umiyak ang kanyang bank account. Kahit nagbiro ang ka-era, nagtatanong kung nilamigan siya. Habang masarap na kumakain si Min Jun, binanggit niya ang sitwasyon sa tindahan, tinanong kung bakit kailangan pa ng espesyal na pasa sa una. Dito ipinaliwanag ni Dongjin na ang mga pribado at pribadong primera klase na sundalo ay maaari lamang gumamit ng tindahan tuwing Sabado at Linggo. Kailangan din niyang maging pribadong primera klase para makapag-gym at corporal para makagamit ng PC room. Halos mabulunan si Min Jun sa kanyang Doritos nang malaman niyang mayroon silang PC room dito. Ngunit, idinagdag ni Dongjin na ganoon talaga. At hindi niya maaaring asahan na papayagan nilang magpalipas oras ang isang mababang ranggo na pribado sa isang PC room, kaya mas mabuti nang masanay siya. Nag-alab ang kalooban ni Min Jun tungkol sa pagbabago sa sistemang yun, pero diretsahang sinabi ni Dongjin sa kanya na para isipin man lang yun, kailangan niyang umabot sa ranggong corporal. Pagkatapos, idinagdag niya ang sarili niyang pananaw, na sinasabing sa tingin niya, ang isang tao ay dapat na sergeant na bago pa man subukan ang pagiging corporal. At sa totoo lang, hindi biro ang landas na yon. Mabilis na napagtanto ni Min Jun na hindi niya basta-basta mababaluktot ang mga patakaran dito para lang sa sarili niya. Medyo nalulungkot siya sa buong paghihigpit sa PC room, at napaisip siya kung may anumang shortcut para umakyat sa ranggo. Si Dongjin, batay sa sarili niyang mapait na karanasan, umamin na bumagsak na siya sa advancement exam ng napakaraming beses kaya nanatili siyang private first class sa loob ng 3 taon. Tinawag niyang kaawa-awa ang sarili niya, pero sinabi ni Min Jun na makakabawi siya sa susunod. Ang totoo, gusto talaga ni Min Jun ang vibe ni Dongjin at gusto niyang umangat ito sa ranggo kasama siya para makapunta sila sa PC room ng magkasama. Sa sandaling yun, pumasok ang isang malaking lalaki, si Sargento Kim Guang-shik, na nakita silang dalawa na kumakain at tiningnan ang mga merienda. Casual siyang nagtanong kung may masarap silang kinakain. Inimbitahan siya ni Dongjin na sumali, at syempre, hindi pinalampas ng lalaki ang libreng pagkain. Umupo siya kasama nila, kumuha ng isang dakot ng chips, binuksan ng isang soda, at habang kumakain, tiniyak sa kanila na hindi niya sasabihin kahit kanino ang pinag-usapan nila. Gayunpaman, binabalaan sila ni Guang-shik na kung wala silang silbi sa pagsasanay sa pagbaril bukas, parang patay na rin sila. Malinaw niyang ipinahiwatig na wala siyang intensyon na hayaang si Min Jun ay basta na lang makalusot sa kahit ano, at walang pakundangan kung nagtanong kung marunong bang bumaril ang bata. Sumingit si Dongjin, sinabing ipapaliwanag pa lang niya kung paano naiiba ang pagsasanay sa pagbaril dito kumpara sa ibang lugar, pero ayaw ni Guang-shik na patulan yon.
Tinaasan niya ng kilay at tinanong kung ipinahihiwatig ni Dongjin na sobra siyang nakikialam kung kailan naman daw ay maayos na ang ginagawa ng lalaki. Pagkatapos ay direktang sinumbatan siya ni Guangxi. Kung napakahusay niya, bakit nananatili pa rin siyang private first class? Kinainisan ni Minjun ang panunukso na yon, kaya tahimik siyang naglabas ng kaunting enerhiyang demonyo, sapat lang upang guluhin ang isip ng lalaki. Biglang tumayo si Guangxi, na tila may masamang tama sa tiyan, at nagsimulang akusahan ang mga merienda na panes na. Pinipilit ni Minjun na huwag matawa, habang pinapanood ang lalaki na nagkakandara pa sa supot ng chips, malamang naghahanap ng expiration date. Si Guangxi, na ngayon ay halatang nagsisisi sa kanyang mga piniling merienda, ay winwagayway ang mga ito at sinabihan ang dalawa na kumilos na. Sa sandaling yun, napagtanto ng nagniningning na si Minjun na, baka ang kasanayan sa korupsyon ay mas may pang-araw-araw na gamit kaysa sa inaakala niya. Samantala, si Guangxi ay wala pa ring ideya, iniisip na basta na lang sumuko ang kanyang tiyan nang walang dahilan. Sumunod, hinayla ni Minjun ang atensyon ni Dongjin at hiniling na ipaliwanag ang mga detalye ng mga armas apoy. Pagsasanay, mabait, laging handang tumulong, tinanong kung nakagamit na ba si Minjun ng KX-2 na may mga bala ng ICM dati. Ipinaliwanag niya na dito, gumagamit sila ng mga bala na mas malakas pa kaysa sa mga ICM. Ang mga yon ay parang mga pony lang kung ikukumpara. Ang ginagamit ng Hunter Core ay nasa ibang level, mas parang mga ligaw na kabayo, na may sipa at tunog na humahampas na parang kanyan. Dahil sa dalas ng paglabas ng mga halimaw, ang lakas ng putok ang lahat sa unit na ito. Nagbabala si Dongjin na sa simula ay baka kakaiba at masakit, at oo, sesermonan siya sa pagsasanay, ngunit tiniyak niya kay Minjun na masasanay din siya agad. Tumango ang binata, tila nagugustuhan ng buong metapora ng pony sa ligaw na kabayo. Tamang-tama ito, kahit na naaalala niyang nakakita ng mga armas na long range sa Isgard na kasing laki ng elepante, ang pag-iisip ng isang ligaw na kabayong binata ay lubos pa rin siyang pinag-aganya. Ang armas na kasing laki ng elepante ay hindi nga matatawag na baril, ito ay halos isang sandata sa pagkubkob. Kaya ngayon, habang nasa isip ang paghahambing sa kabayong binata, si Minjun ay lubos na sabik para sa pagsasanay bukas. Samantala, tahimik na nagtataka si Dongjin kung ano ang lagay ni Sargento Guangxi at kung nakabawi na ba ang kanyang tiyan. Kinabukasan sa pasilidad ng pagsasanay sa baril, malalakas na putok ang umalingawngaw ng walang tigil habang ang mga sundalo ay sumisipat sa mga gumagalaw na target ng aso. Nang pagkakataon na ni Minjun, isang beses siyang sumable ngunit nakatama pa rin ang 19 na malinis na putok. Ang tagapagbalita ay labis na namangha, at binanggit siyang tila isang makina. Ang lahat ay nakatitig ng hindi makapaniwala, habang pinapanood ang sundalong ito na nagpapakitang gilas sa kanyang pagpuntirya. Nagsimula silang magbulungan na siya ay isang napakahusay na Mama Meryl. Maging si Sargento Cho, na ipinagmamalaki ang kanyang personal na pinakamataas na 14 na tama, isang iskor na itinuturing ng napakagaling sa pulutong, ay natigilan sa kanyang nasaksihan. Samantala, dalawa pang kilalang pangalan ang nanunood mula sa gilid. Si Teniente Segundo Kim Min-chul, ang commander ng ikalawang pluton ng ikalawang batalyon, ay labis na nabigla nang makitang nakapagtala ang batang ito ng 19 na tama. At sa tabi niya, si unang Sargento Hayu Tesok, ang opisyal ng administrasyon at supply ng batalyon. Dahan-daang tumango, napagtatanto na ang mga chismis tungkol sa elite na pribadong ito ay hindi lamang hype, kundi sadyang tumpak. Ngayon, gustong malaman ng alpha ng dorms kung paano ito nagawa ni Minjun, ngunit nagkibit-balikat lang ang lalaki at sinabing sinunod lang niya ang mga tagubilin. Lalo lang silang nainis sa casual na sagot na yon. Bigla na lang sumabat si Kim Min-ji, pinupuri si Minjun at sinasabing ipagpatuloy nitong ipakita ang kanyang galing. Binanggit pa ni Min-ji na excited siyang makita ang performance ni Minjun mamayang hapon sa espesyal na pagsasanay sa pagbaril. Hindi na kinaya ni Sargento Cho, nagngingit-ngit sa galit sa ideya na susubukan pa ng baguhang ito ang espesyal na pagsasanay, habang ang kaibigan niya ay nagpaparinig kay Min-ji, inakusahan ito ng paboritismo. Ang ibang kasama ay nagsimulang bamulong na ang galing ni Minjun, malamang nakakuha pa siya ng isa pang bakasyon kung natama niya lahat ng 20. Samantala, ang pinakamahusay na taga-baril ng grupo ay bumaling kay Dongjin, humihingi ng paliwanag kung ano ang napakahiwaga sa natatanging pagsasanay na ito.
Si Dongjin ay nagtataka pa rin kung paano ang tinaguriang baguhan ay nagpakita na isang tunay na primera klaseng Mama Meryl. Ipinaliwanag niya na karaniwang hindi pinapayagan ang mga baguhan sa pagsasanay na iyon, dahil gumagamit ito ng pinahusay na karaniwang bala. Ibig sabihin, ang malalakas na armas. Tiniyak sa kanila ng mabait na kasama na ipapaliwanag niya ito ng mas detalyado mamaya, at bibigyan naman si Minjun ng tamang pagpapalam. Ang programa ay isinasagawa sa mga pangkat ng 2 tao. Pagpasok sa isang pasilidad na puno ng mga halimaw na kailangan nilang harapin at alisin sa daan patungo sa dulo. Bagamat hindi naman matinding banta ang mga halimaw, ang problema ay mabilis silang kumilos bilang mga target, at lalaban din sila. Bukod pa rito, may biglang sumusulpot na mga target na sibilyan, at ang pagtama kahit isa lang sa mga ito ay katumbas ng malaking kabiguan. Dagdag ni Dongjin na ang buong bagay ay minomonitor at kontrolado ng mga ehekutibo, kaya walang totoong panganib, ngunit ginagaya nito ang isang tunay na senaryo ng labanan. Ang pagbanggit ng totoong target na halimaw ang nagpatulan sa tibok ng puso ni Minjun. Ito mismo ang uri ng aksyon na sinalihan niya. Sa kainan, nagsimula ang piging at ang lahat ng mga sundalo ay sumugod na parang ilang araw na silang hindi kumakain. Habang masarap na kumakain, pinuri ni Minjun si Dongjin sa pagtama ng 13 sunod na putok, ngunit hindi pa rin makapaniwala si Dongjin sa pagtama ng baguhan ng 19. Bahagyang namula ang mabait na binata, na ipinagsawalang bahala ito at sinabing hindi siya ganoon kagaling, nagkaroon lang ng kaunting karanasan. Pagkatapos ay itinuro niya na si Sergeant Lee Sung-ho ang tunay na halimaw dito, na palaging nakakatama ng 17 putok sa karaniwan, kaya siya ang nangungunang taga-baril sa Iskuwad. Tumatak sa isip ni Minjun ang detalyeng yun. Kung tama ang mga numero, opisyal na siya ngayon ang nangungunang taga-baril sa unit. Walang pag-aalinlangan si Dongjin na magiging mahusay din si Minjun sa espesyal na pagsasanay sa armas. Nagtataka. Tungkol sa nalalapit na pagbuo ng grupong dalawahan, tinanong ni Minjun kung si Dongjin ang magiging kapareha niya. Ngunit ipinaliwanag ni Dongjin na ang mga grupo ay pinipili ng mga ehekutibo, kaya hindi malaman kung sino ang magsasama-sama. Nang tanungin, ang pamantayan sa pagtatalaga ng miyembro ng grupo ay isinasagawa sa pamamagitan ng masusing ladder lottery. Sa espesyal na firing range ng mga baril, binigyan ng pangkat ng 5 minuto para maghanda bago magsimula ang pagsasanay. Bigla na lang, sumigaw si Guangxik na napares siya sa baguhan, na sinasabing napakalaking dehado ito dahil malayo ang agwat ng isang sarhento at isang private. Ngayon, nakikita ni Minjun ang madaldal na ito bilang kanyang kapareha, at sa itsura nito. Ang taong ito ay walang natutuhan, nasa moda pa rin ang pang-iinis. Ang abusadong ito ay mayabang na sinabi kay Minjun na ang karaniwang oras ng pagtatapos sa kanilang squad ay 3 minuto. Tapos, nagbigay ng babala ang taong ito, na sinasabing kung hindi matapos ni Minjun ng mas mababa sa oras na yun, pagsisisihan niya ito. Walang imik si Minjun na nagpahula kay Guangxik na tila nawala na ng kumpiyansa ang baguhan. Tinukso pa nga niya ito, sinasabing ang 19 na tama mula kanina ay swerte lamang. Minamalas ni Minjun na wala na itong pag-asa ngunit kalmado pa ring sinabi na hindi pa rin tumitigil si Guangxik, na sinasabing kung mas mabagal ang pagtatapos ng baguhan kaysa sa kanya, may malaking problema siyang haharapin. Pagkatapos nyon, sinabi niya kay Minjun na bantayan ang koponan na nasa unahan nila at alamin kung paano gumagana ang buong bagay. Kim Minji ang nagtatala sa unang round ng mga taga-baril. Kasama rito sina Sargento Kim Moon-gi ng Linya 1 at Sargento Jong Han-yung ng Linya 2. Pareho silang handa na, sumasakay sa kani-kanilang elevator at bumababa sa pasilidad sa ilalim ng lupa, opisyal na sinisimulan ang pagsasanay. Ang setup ay dapat na tungkol sa estratehikong pagharap sa mga halimaw habang pinuprotektahan ang mga sibilyan sa loob ng isang nakasarang lugar. Pero sa totoo lang, ito ay naging kompetisyon sa pagitan ng mga tropa. Ang pangunahing layunin ay matapos ang kurso ng pinakamabilis hanggat maaari at pindutin ang pulang button bago pa man ang isa. Ang mga icon ng halimaw ay nag-iiba-iba ang laki batay sa kung gaano kapanganib ang nilalang. Kung mas delikado ang halimaw, mas malaki ang icon. Casual na sinabi ni Guangxik kay Minjun na dapat ay bigyan siya nito ng matibay na ideya kung ano ang kanyang pinapasok. Ang bawat lane ay may 2 halimaw, at dahil ang mga engkwentro ay lubos na random,
walang nakakaalam kung ano ang kanilang kakaharapin hanggang sa magkaharap sila. Sa loob, isang napakalaking rape dode ang sumugod kay Moon-gi, sinusubukang lamunin siya ng buo. Napansin ni Min-jun na mas mabilis ang simula ni Moon-gi sa lane 1, ngunit sa ganoong uri ng halimaw sa kanyang daan, baka mawala ang kanyang kalamangan. Samantala, sa lane 2, nagsimula si Han-yung sa pagpapabagsak ng isang halimaw na daga, iniisip na magiging madali ang takbo. Ngunit sa pagbilis niya, isang dambuhalang uod ang gumapang at tuluyang hamarang sa kanya. Moon-gi, sa kabilang banda, ay nawawala ng kontrol sa matinding galit at dinudurog ang dalawang rape dodes na parang hayop. Akala ng binata ay natapos na ng kalaban ang gawain dahil sapat na ang kaguluhang idinulot ng mga rape dodes na yun, ngunit kabaligtaran pala ang nangyari. Mabilis na tumakbo si Moon-gi patungo sa pulang buton at pinindot ito ng malakas, idiniklara ang kanyang pagkapanalo na may oras na 2 minuto at 24 na segundo. Ang lahat sa paligid ay nagpalakpakan, habang nagsimula silang pag-usapan ang masamang swerte ni Han-yung sa pagkuha ng isang desert worm. Hindi nag-aksaya ng segundo si Moon-gi bago tuksuhin si Han-yung, sinabing sa bilis na yun, mas mabuti pang hindi na lang niya ipagtanggol ang bansa. Pinaalalahanan din niya ito na siya na ang manlilibre sa tindahan ngayon. Nagngit-ngit ang ngipin ni Han-yung, at bumubulong na nagkaswerte lang si Moon-gi. Ngunit nakita ni Moon-gi ang lahat at itinuro na binaril pa ni Han-yung ang isang target na sibilyan, kaya didiskwalipikahin pa rin naman siya. Habang patuloy na nagbabangayan ang dalawa, napansin ni Guangxik ang pastahan nila, na nagbigay ideya kay Min-jun. Iminungkahi niyang gumawa rin ng pastahan, kung saan ang talunan ay kailangang tuparin ang hiling ng nanalo tulad ng isang tunay na lalaki. Tumawa si Guangxik sa kanyang mukha, iniisip na nagiging mayabang na itong baguhan dahil lang sa medyo pinagbibigyan siya ng mga senior. Gayunpaman, sumang-ayon ang malaking gorilla ngunit sinabi na wala siyang tunay na hiling na kayang tuparin ng isang pribado tulad ni Min-jun. Sa halip, nagbiro siya na mas gugustuhin niyang makuha na lang ang kanyang sweldo sa susunod na 3 buwan. Tingin ni Min-jun sa kanya ay isang simpleng uhaw sa pera, pero pinanatili pa rin siya sa kama. Si Dongjin, sa gilid, ay mas kinakabahan sa bawat segundo. Tinawag ni Kim Min-ji ang susunod na grupo, at humarap si Min-jun kay Guangxik habang bumababa sila sa pasilidad. Pinagsisisihan na ni Min-jun ang pagkahulog sa murang pang-uudyok na yon, alam niyang mas mainam na hindi kumuha ng atensyon. Gayunpaman, hindi siya mapakali kapag may kumakanti sa kanya. Sa labas, nagkakagulo ang mga tao, sabik na makita ang isang sarhento na tumataya sa isang pribado habang nagsasanay. Nagbibiro pa ang ilan kung kailangan bang sumaklolo ni Guangxik para iligtas ang baguhan mula sa isang halimaw. Tapos bigla na lang, may biglang pagyanig, ikinagulantang ang lahat, sabay-sabay silang naglingunan, ngunit wala ni isa ang nakakaalam kung ano ang nangyayari. Sa ilalim ng lupa, natigilan si Min-jun ng isang sandali, nalilito sa pagyanig. Lumaki ang kanyang mga mata nang makita niya ang isang dambuhalang nilalang na may isang mata nang inangat-ngat ang isang daga na parang popcorn, at agad siyang kinilabutan sa kanyang nakita. Ang siklop ay walang pakialam na itinapon ang kalahating kinain na daga sa gilid na parang basura at ibinaling ang gutom nitong tingin sa susunod nitong makakain, si Min-jun. Napabuntong hininga ang binata sa kanyang isip, iniisip na napakahirap ng sitwasyon. Naalala niya na ang hapunan niya sana ay pritong manok ngayong gabi, na nangangahulog ang kailangan niyang matapos agad ang gulong ito. Ngunit, nag-alinlangan siya ng isang sandali, iniisip na masama kung aksidenteng matamaan niya ang maling target at isang sibilyan kung maging pabaya siya. Nang sumugod ang halimaw para magsimula ng gulo, nagtaka si Min-jun kung bakit nagwawala ang halimaw na ito. Talagang nagsimula ang laban, at si Min-jun ay pumasok sa seryosong mode, ibinubuhos ang kanyang malademonyong enerhiya sa bawat atake. Isang matinding suntok sa tiyan ang sapat na ikinatuliro sa halimaw para kumalma ito sandali, at naisip ni Min-jun na ang natitira na lang ay tapusin ang trabaho sa isang tira. Ngunit pagkatapos, sa harap mismo ng kanyang mga mata, may nakita siyang kakaiba. Ang napunit-punit na kamay ng halimaw ay nag-regenerate sa loob ng ilang segundo. Samantala, ang iba sa malapit ay nagkakagulo, nagtatanong kung ang mga baguhan ba talaga ang nasa labas. Lumalaban sa kung ano, sinisikap nilang malaman kung nagkaroon ng aksidente. Utak ni Kim Min-ji ay lubos na naguguluhan habang nauunawaan niya kung ano talaga ang nangyayari.
Ang baguhan ay nakikipaglaban sa isang Cyclops na nakawala mula sa pangalawang lane. Hindi lang basta Cyclops, ang nilalang na yon ay ang Devo-uring Demon. Pagkatapos sumipsip ng enerhiya, ang paggaling at lakas ng pag-atake ng Cyclops ay bumibilis ng napakabilis hanggang matapos ang digestion phase. Ngunit may kakaiba talagang nararamdaman. Ang ganitong uri ng halimaw ay karaniwang hindi sumusugod maliban kung ito ay naipit. Ang mas kakaiba ay kung paano ito nagwala pagkatapos kumain ng isa pang halimaw. Ang lahat ng ito ay walang kabuluhan. Ang utak-bik na ito ay hindi dapat nagwawala ng tulad ng ito. Samantala, si Min Jun ay nasa gitna ng matinding labanan, nakikipagpalitan ng atake sa halimaw na parabang isa lang itong ordinaryong araw. Alam ng binata na ito ay dapat karaniwang pagsasanay lang sa paggamit ng baril, hindi isang totoong laban sa halimaw. Gayunpaman, hindi siya nagpatumpik-tumpik. Paulit-ulit niyang pinapaputukan ang ulo ng halimaw, walang tigil sa kanyang pagpuntirya. Ilang tumpak na tira ang tumama sa mata nito, at may napansin si Min Jun. Ang mata ay mas mabagal mag-regenerate kaysa sa iba pang bahagi. Iyon ang kanyang pagkakataon. Patuloy siyang gumagalaw na parang multo, umiiwas sa bawat hampas ng may matatalim na reflexes. Ngunit kahit bulag, ang bilis ng pag-atake ng Cyclops ay hindi bumababa. Iyan ang talagang nakakatakot na bahagi. Umiiwas si Min Jun na parang propesyonal, ngunit ang halimaw, sinusundan pa rin siya, hindi sa paningin. Nagsisimula siyang mag-isip na baka kinukuha nito ang tunog o amoy, o mas masahol pa, baka ito ay tumutugon sa kanyang malademonyong enerhiya. Iyon ang maaaring maging sanhi. Sa gilid, si Kim Min-ji, kumpleto sa gamit at nakasuot ng kagamitan, ay pinagmamasdan ang kaguluhan habang lumalaki ang kanyang pakiramdam ng pagkakasala. Hindi niya maintindihan kung paano lumala ang mga bagay ng ganito, ngunit sinisisi niya ang kanyang sarili sa pagkakamali. Walang ordinaryong kawal ang dapat humarap sa isang Cyclops na pinapatakbo ng enerhiya. Kahit armado, iyon ay isang misyon na may tiyak na kamatayan. Sa kaibuturan, ang tanging magagawa ni Min-ji ay umasa na mabuhay si Min Jun ng matagal. Habang ipinagdarasal na makapagtiis lamang ang baguhan, umalis si Min-ji, sumugod dala ang lahat ng kanyang makakaya upang suportahan siya. Samantala, si Corporal Kim Guang-shik ay mabilis na tumatakbo patungo sa button, tiwalang matatapos niya ito sa loob ng 2 minuto at 30 segundo. Puno siya ng kayabangan, iniisip na hindi kailanman makakasabay si Min Jun sa bilis niya at malamang ay nabigo na, tulad ng inaasahan niya. Nagbiro pa siya sa sarili tungkol sa paggastos ng sweldo ng batang yun sa bakasyon. Ang taong ito ay nagkakatuwaan dito, ngunit pagdating ni Corporal Kim Guang-shik sa destinasyon, namutla ng husto ang mukha niya nang makita ang bata na kalmadong nakatayo sa tabi ng button. Tiningnan ni Min Jun si Sargento Guang-shik at tinawanan ang mukha nito nang nakangiwi, kalmadong pinindot ang pulang button. Ang pambibirong yun ay nagtanggal ng sigla sa mukha ni Guang-shik na pinagpapawisan ng todo para matalo sa pastahan mula sa isang paslit. Walang masabi si Min-ji nang dumating siya sa wakas sa pinangyarihan. Patay na ang Cyclops at hindi niya maintindihan kung paano nagawa ni Min Jun na barilin para magtapos ng ganito. Doon, nagkakagulo ang lahat nang marinig na ang tinatawag na baguhan ay natapos ng wala pang 2 minuto. Hindi sila makapaniwala na napatay lang ni Min Jun ang isang ganap na busog na Cyclops ng mag-isa, lalo na dahil inakala ng lahat na isa lang itong swerte. Tinignan siya ni Dong Jin nang may pag-aalala, tinatanong kung siya ay nasaktan o kung may kakaiba siyang nararamdaman. Ngunit kalmadong sumagot si Min Jun, sinasabing maayos na maayos siya. Dahil doon, bahagyang gaman ang tensyon ni Dong Jin, at tinanong niya si Min Jun kung paano niya napabagsak ang Cyclops. Ngumiti si Min Jun at sinabing lahat yun ay salamat sa kanyang pagsasanay. Samantala, pinanood ni Corporal Kim Guang-shik ang buong tagpo na may naglalagablab na pagkadismaya. Biglang binanggit ng isa sa mga kasama ang pastahan nila, idiniin na nanalo talaga ang baguhan. Binatukan ni Guang-shik ang kasama mula sa likuran at humirit ng may galit, tinatanong kung gusto niyang mapahamak. Sumigaw siya na hindi patas ang sitwasyon, kaya hindi balido ang pastahan. Imposible na mas mabilis pa siyang nakatapos kaysa sa kanya. Iginigiit ni Guang-shik na sa panahon ng espesyal na pagsasanay sa baril, ang bawat sundalo ay dapat talunin ang 2 halimaw bago marating ang dulong punto, at yun nga ang ginawa niya.
Ayon sa kanya, ang baguhan ay tanging, natalo ang isa, kaya hindi raw bilang ang panalo. Patuloy si Guangxi sa pagreklamo kung gaano ito kawalang katarungan, sinasabing kung isa lang daw na halimaw tulad ni Min Jun ang hinarap niya, mas mabilis niya itong natapos. Nagsimula siyang sumigaw kay Dong Jin, nagtatanong kung hindi ba halata ang pagkiling. Pinilit pa niya ito, halos pinagbabantaan na siyang magsalita. Huminto si Dong Jin, halatang naiirita, habang pinapanood ni Min Jun ang buong kaguluhan. Para kay Min Jun, tila si Guangxi ang pinakamasama sa lahat. Siguro, hindi inaasahan ang buong sitwasyon, at kahit natalo ni Min Jun ang halimaw gamit ang kanyang mga kamay, hindi niya planong panatilihin ang panalo o ipagyabang ito sa kahit sino. Handa na siya para palampasin ang pastahan, ngunit sa nakikita niyang kilos ni Guangxi ngayon, siya'y natigilan at lubos na nandidiri. Plano pa nga ng binata na kalimutan na lang ang pastahan, ngunit hindi niya maunawaan kung bakit ang mayabang na ito ay ibinubunto ng galit kay Private First Class Dong Jin sa halip na sa kanya. Habang tumitindi ang tensyon, sumingit si Sargento Lee Sang-ho at pinahinto ang lahat. Sinabihan niya si Corporal Guangxi na mahiya sa sarili, itinuro na ang baguhan ang sumugal sa pinakamalaking panganib sa lahat doon. Ipinaliwanag ni Sang-ho na ang mga halimaw na Cyclops ay karaniwang pasibo, ngunit kapag sila ay nagwala, sila ay nasa ibang antas ng panganib. Nilinaw niya na nakita ng lahat si Min Jun na humarap sa isang bagay na higit na mas matindi kaysa ang hinarap ni Guangxi. Pagkatapos, sinisi niya ito dahil sa pang-aasar gayong alam na ng lahat ang katotohanan. Iyon ang ikinagulat ng buong karamihan. Walang umasa na papasok si Sang-ho sa gulong ito. Gumanti si Guangxi, nagtanong kung nagpapabida lang si Sang-ho sa harap ng kanyang mga junior. Ngunit muling pinatahimik ni Sang-ho, sinabing si Guangxi ang mukhang desperado ngayon. Sinubukan ni Guangxi na balewalain ito, sinabihan si Sang-ho na tigilan ang pagpapahiya sa kanya sa harap ng mga junior at sinabing nagbibiro lang siya. Ngunit bamanat pabalik si Sargento Sang-ho, nagtatanong kung ang lahat ng hindi sang-ayon kay Guangxi ay laging biro lang. Idinagdag niya na may pagmamayabang na nakakatawa kung paano ang pagkakaroon ng mas mataas na ranggo ay biglang nagpapage ang napakamasunurin sa lahat ng matitigas ang ulo na dating nagmamando sa iyo. Malalim ang dating ng linyang iyon. Si Guangxi ay mukhang halatang nahihiya, walang maisagot, na siguradong ikinasiya ni Min Jun. Habang nakatayo si Corporal Kim Guangxi doon sa kahihiyan, tinanong ni Sargento Sang-ho kung mayroon pa siyang sasabihin. Dahil sa matinding kaba, ibinulong ni Guangxi na wala naman. Tumango lang si Sang-ho, sinabing mas mainam yun. Nang maglaon, habang naglalakad sila sa gabi, pinag-usapan ni Kim Min Jun at Dong Jin kung paano minsan nakatanggap si Sargento Lee Sang-ho ng pambihirang promosyon ng 2 ranggo, isang espesyal na kaso na iginawad sa isang nakakuha. Ang pinakamataas sa mga pagsusulit sa promosyon. Dati itong lehitimong daan, ngunit binuwag ang sistema matapos na ang isang staff sergeant, na nakakuha rin ng katulad na mabilis na promosyon, ay magdulot ng malaking aksidente sa isang piitan. Si Sargento Sang-ho ang isa sa mga huling taong nabigyan ng ganoong klaseng pagtalon. Tinanong ni Min Jun kung wala na talagang paraan para makakuha ng espesyal na promosyon, at sumagot si Dong Jin na bagamat mayroon pa ring mga eksepsyon, tulad ng pagsagip sa isang sibilyan sa panahon ng emergency o paggawa ng isang pambihirang bagay sa panahon ng pangangaso ng halimaw, ang mga sitwasyong yun ay lubhang subjektibo. Paliwanag niya, mas mabuting ipagpalagay na hindi talaga umiiral ang patakaran. Dahil halos walang mangangaso ang nakalusot dito. Kinukuha yun ni Min Jun bilang pahiwatig na, sa huli, malamang ay ang commander ang may huling desisyon. Malaki ang hangarin ng lalaki na umangat, bagaman hindi naman siya nagdadasal na mapahamak ang mga sibilyan. Gayunpaman, mas nakakagulat sa kanya kung gaano katahimik ang lugar na ito, kung isa sa alang-alang na dapat ay napupuno ito ng mga halimaw na naghahasik ng kaguluhan araw-araw, ang uri na pumuksa sa buong hukbo ng North Korea. Patuloy na iniisip ni Min Jun na higit pa sa sapat ang 2 araw. Gusto na niyang umabante, kahit bilang isang private lamang. Sinasabi sa kanya ni Dong Jin na magaling siya at malapit na siyang ma-promote, pagkatapos ay tinatanong kung nakikinig ba siya. Saka, hiniling ni Min Jun na sana'y may bigla na lang lumitaw na gate. Isang bigla ang anunsyo ang umalingaw-ngaw mula sa speaker system ng Command and Control Center. Ito ay isang emergency alert na may kumpol ng mga middlebat na lumalapit sa imbakan ng langis,
at lahat ng available na mga ngaso ay inutusang tumugon kaagad at ilagay ang pananggalang ng walang pagkaantala. Patuloy na umuulit ang anunsyo, na nakakuha ng atensyon ni Dongjin at Minjun. Nagliwanag ang mga mata ni Minjun sa tuwa habang sinasabihan siya ni Dongjin na magmadali. Ang mga middlebat ay uri ng halimaw na hugis paniki, halos kasing laki ng mga bata, at kilala sa pamumuhay ng kolonya. Bagaman hindi sila gaanong nakakatakot sa isa-isa, mabilis sila, ng husto at may kakayahang magbuga ng bowl ang apoy. Ito ang dahilan kung bakit sila lalong mapanganib sa paligid ng isang bagay tulad ng isang imbakan ng langis. Kung hindi agad masolusyonan, ang buong base militar ay maaaring masunog. Samantala, dalawang mga ngaso na nakapwesto na sa reserba ang handang-handa, sinusuyod ang kalangitan at binibilang ang mga paniki, nagtataka kung paano ba naman sumulpot dito ang mga ito sa lahat ng lugar. Isa sa mga ngaso ang nagbabala sa isa pa na huwag magpaputok kahit saan malapit sa imbakan ng langis, nagtatanong kung ano ang gagawin nila kung magwala ang mga paniki at magdulot ng pagsabog. Ang isa naman ay nakipagtalo na hindi sila maaaring tumayo lang at walang gawin, ngunit iginiit ng kasama nito na dapat silang maghintay at subaybayan muna ang sitwasyon sa ngayon. Naipadala na ang ulat at siguradong may darating na hindi magtatagal para ikabit ang pananggalang. Ngunit, halatang kinakabahan silang dalawa, hindi mapalagay dahil sa panganib. Ang pag-iisip pa lang kung ano ang pwedeng mangyari kung ang mga paniki ay luluran ng bolang apoy bago pa mailagay ang pananggalang ay sapat ng manindig ang kanilang mga balahibo. Patuloy silang nagtatalo kung ano ang gagawin, litong-lito pa rin kung bakit lumabas ang mga paniki sa oil reserve sa simula pa lang. Doon na, lumitaw si Minjun at Caswell na inihayag na siya ang kukuha ng atensyon ng mga paniki. Napatigil ang dalawang mga ngaso sa gulat, dahil alam nilang baguhan pa lamang ito mula sa pangalawang kumpanya at wala silang ideya kung ano ang plano nitong gawin nang walang anumang kagamitan. Ngunit binaliwala sila ni Minjun, sinasabing wala siyang oras para sa kagamitan dahil ang kanyang mahahalagang bisita, ang mga halimaw na tutulong sa kanya para umangat, ay narito na. Lubos siyang handa upang makuha ang titulong isang pribado na mag-isang humahadlang sa isang kagipitan na maaaring nakapinsala sa buong kampo militar. At ang pinakamaganda sa lahat, masusolo niya ang bawat butil ng karanasan para sa sarili niya. Gaya ng inaasahan, napagtanto ng hambog na batang ito na ang mga paniki ay tumutugon sa kanyang malademonyong enerhiya, at ngayon ay kanya na silang lahat. Sa kabilang banda, ang mga ngaso sa malapit ay nagmamadaling ayusin ang kagamitan at tiyaking walang masisira. Ngunit sa sandaling makita nila si Minjun sa labas, sila ay natigilan sa gulat. Sargento Songhu, nakita silang tulala at sinigawan silang kumilos at tapusin ang pagkakabit ng kalasag. Nauutal ang mga ngaso, itinuturo si Minjun na nakikipaglaban na doon. Lalo lang nitong ginagalit si Songhu. Galit niyang sinabi na si Minjun ang gumagawa ng lahat ng mabibigat na trabaho habang sila ay nakatayo lang doon at nanunood. Mabilis na humingi ng tawad ang mga ngaso at bumalik sa aksyon. Naiisip ni Minjun na masyadong matagal dahil kailangan niyang paghiwalayin ang mga paniki isa-isa. Dumating si Sargento Songhu na tumatakbo, sumisigaw sa kanya na ibaba ang tindig at umatras, pinagtatanong kung ano ang ginagawa niya doon nang walang kahit bulletproof vest. Ngunit hindi umaatres si Minjun. Kumbinsido siyang kanya ang laban na ito, at hindi niya yun ibibigay. Tapos, napako ang tingin niya sa electric fly swatter sa kamay ni Songhu, at nagliwanag siya sa kagalakan. Tamang-tama, biglang lumuhad si Songhu, hawak ang kanyang tiyan dahil sa pananakit nito. Nagtanong si Minjun kung ayos lang siya, at hirap na nakasagot ang sarhento na ayos lang siya. Sinamantala ni Minjun ang sandaling yun para humingi ng electric fly swatter, pero tumanggi si Songhu, at sinabihan siyang muli na umatras. Ngumiti lang si Minjun at sinabi sa kanyang huwag mag-alala, nangangakong babalik agad siya pagkatapos niyang asikasuhin ang mga paniki. Sa sandaling hawakan niya ang swatter, nagliwanag ang mukha niya na parang bata sa umaga ng Pasko, at sumugod siya pabalik sa laban. Hindi makapaniwalang pinagmamasdan ni Songhu kung paano madaling ginagapi ni Minjun ang mga kalagitnaang paniki, iwinawasiwas ang pamakpok na parang ito'y isang maalamat na sandata. Biglang dumura ang isa sa mga paniki ng bowl ang apoy at lahat ng malapit ay natigilan sa takot. Walang pag-aalinlangan, inutusan ni Sargento Songhu ang lahat na magpaputok, sinabing aakuin niya ang buong responsibilidad sa anumang mangyari.
Ngunit tinitigan ni Min Jun ang paniki at ginamitan ito ng apoy, sinabing, kung ang paniki ay walang ideya kung ano ang nangyayari kapag naglaro ito ng apoy, kung gayon ay malapit itong masaktan. Ang lahat ay namangha sa taas ng talon ni Min Jun, nagtataka kung paano niya nagawa ang ganoong bagay. Ilang mga ngaso ang nag-anunsyo na naisaaktibo na ang pananggalang na kalasag at ipinapaalala. Lahat na ay isaayos ang lahat ng cable. Patuloy pa rin silang nagtatanong kung gaano pa katagal bago matipon ang lahat ng bangkay ng paniki sa gitna. Sumalo daw si Sargento Songho sa kanyang nakatataas, na tumugon sa isang tango, sinabing magaling ang kanilang trabaho. Pagkatapos ay tinanong niya kung natukoy na nila kung saan nanggaling ang mga paniki, lalo na dahil wala ni isa sa kanila ang lumitaw sa radar. Lumingon ang commander at nagtanong kung sino ang nakapagsinunog ng husto sa mga paniki at kung ilan ang mga ito. Sumagot si Songho na may kabuuang 30, at inamin din niyang nagtataka siya kung nasaan ang commander noong kaguluhan. Ipinaliwanag ng opisyal ng operasyon na nakatalaga, si Kapitan Song Junsek, na darating na sana ang commander ng batalyon. Sa madaling panahon, kahit hindi espesyalista sa labanan ng lalaki, hindi pa rin tama para sa isang nagising na ehekutibo na ganap na mawala sa gitna ng matinding kagipitan at lumitaw lamang kapag tapos na ang lahat. Inakala ni Songho na marahil ay nagpapahinga lang ito sa control center, pinapanood ang monster radar buong oras. Tinanong ni Junsek si Sergeant Songho kung siya ang nagsunog sa lahat ng mga paniki at sinabing irereport niya ito sa commander ng batalyon. Mabilis na sumagot si Songho na hindi siya. Nang sumunod na tanong ni Junsek, tinanong kung may iba pa ba sa batalyon na may sapat na kasanayan upang magawa yun gamit ang electric baton. Ipinaliwanag ni Songho na hindi lang ito tungkol sa mga napabagsak gamit ang tungkod. Ang bawat isa sa 30 mga kalaban ay natalo ng iisang tao. Sinabi niya kay Junsek na tiyakin na yun ang siyang maiuulat. Nagulat si Junsek, nagtanong muli para sa paglilinaw, dahil ang lahat ng iba pang ehekutibo ay wala sa tungkulin. Kung hindi si Songho, sino pa kaya? Sa sandaling yun, lumapit si Min Jun, sumaludo kay Songho, at casual na ibinalik ang elektrikong tungkod na hiniram niya. Pagkatapos ay nagtanong siya ng nakangiti kung mahal ba yun. Kinabukasan sa opisina ng commander ng batalyon, tinatanong ni Sargento Songho si Min Jun kung siya ba ay isang nagbalik serbisyo. Umiling si Min Jun at sinabing hindi. Pagkatapos ay tinanong ni Songho kung siya ay isang regressor o at muling itinanggi ito ni Min Jun. Nagbuntong hininga si Songho at sinabihan siyang huwag nang gumawa muli ng mga padalos-dalos na bagay tulad ng ginawa niya kahapon. Binalaan niya na kahit swinerte siya sa pagkakataong ito, hindi kailanman mahuhulaan ng isang mangangaso ang susunod na mangyayari. Si Min Jun, na nag-iisip sa sarili na hindi naman yun swerte, ay nagpasya na mas mabuting manahimik na lang. Ipinaliwanag ni Songho na, tulad ng malamang na alam niya, ang Hunter Corps ay isang espesyal na unit, at lahat ng bagay tungkol dito ay kakaiba, simula sa laki ng mga dibisyon, na binubuo lamang ng 4 na batalyon. Kahit ang mga batalyong iyon ay may mas kaunting tropa kaysa sa mga regular na unit ng militar. Iniisip ni Min Jun na halata namang ganoon, dahil hindi lahat ng gumising ay patuloy na nagpapalista ulit, ngunit hindi pa rin niya maintindihan kung bakit binabanggit ito ni Songho. Doon na nagtanong si Songho kung alam niya kung paano naging posible ang lahat ng ito. Tiningnan siya pabalik ni Min Jun na walang kahit ideya. Sinabi ni Sargento Songho na bawat isa sa Hunter Corps ay gumising. Bagaman hindi lahat ay lumalaban sa labas, marami-raming opisyal ang dalubhasa sa mga larangan tulad ng administrasyon, teorya ng halimaw, taktika, at pananaliksik sa sandata. Ngunit lahat din sila ay gumising. Ipinaliwanag ng lalaki na sa Hunter Corps, ang pag-angat ay batay lamang sa mga nagawa at talento. Samantala, iniisip ni Min Jun na tinawag siya sa opisina ng commander ng batalyon unang-una sa umaga, kaya naisip niya na magkakaroon ng magandang balita. Pero ngayon naiinis lang siya. Parang isang info session lang ito, at sana ay hindi na siya umasa. Tiningnan siya ni Songho at tinanong kung may inaasahan ba siya dahil lang sa tinawag siya. Pagkatapos, sinabihan niya ang binata na manatiling nakatuon, idinagdag na ngayon, ang hunter na nakatalo ng pinakamaraming halimaw sa 104th Division ay bibisita sa kanilang batalyon. Isang kotse na puno ng matitipunong lalaki ang huminto sa base ng Hunter Corps, at si Colonel Lee Jun Byom, ang 2nd Battalion Commander,
ay humakbang pasulong upang salubungin ang mga bagong dating. Nakatayo sa tabi niya sina Kapitan So Jung-won, ang second commander ng 2nd Battalion. Kapitan Song Jun-sik, ang opisyal ng operasyon, Tenyente Kim Chul-man, ang commander ng ikalawang pluton, at Sarhento Lee Sung-ho, ang pinuno ng ikalawang squad. Lahat sila ay nakatayo ng tuwid, matalas, at lubos na nakatutok. Lumapit si So-do at nakipagkamay kay Sarhento Sung-ho, sinabing narinig niya kung gaano kapayapa ang paghawak nito sa insidente kahapon. Pinuri niya ang trabaho ni Sung-ho, at magalang na nagpasalamat si Sung-ho sa pagkilala. Samantala, sinukat ni Kim Min-jun si So-do, iniisip na talagang nagbibigay ito ng presensyang nag-uutos. At ngayon ay talagang mausisa siya kung gaano kalakas ang isang 2-star na opisyal mula sa Hunter Corps. Pagkatapos ay ibinaling ni So-do ang kanyang atensyon kay Min-jun at tinanong kung siya ay ang isa. Kinumpirma ni Min-jun, at nang makipagkamay si So-do, agad naramdaman ni Min-jun ang labis na lakas ng kapit nito, kaya naiwan siyang tulala. Pagkatapos, casual na sinimula ng malaking lalaki ang pagtapik sa likod ni Min-jun na parang paborito niyang tuta, sinasabihan ng lahat na mag-relax at magpakaluwag-luwag. Sinabihan ni So-do ang lahat na mag-at-is at tinanong kung natukoy na nila ang lokasyon ng tarangkahan kung saan nanggaling ang mga gitnang paniki. Iniulat ni Sarhento Sung-ho na ito ay nasa burol humigit kumulang 1.2 kilometro hilaga ng batalyon. Ipinaliwanag ng lalaki na kasalukuyang bawal pasukin ang lugar, at inaalam pa nila ang inutusan siya ni So-do na mag-ulat ng direkta sa opisina ng commander ng dibisyon kapag mayroon na sila. Pagpapatunay. Pagkatapos, tinanong ng lalaking ito kung may problema sa radar. Sumagot si Kapitan Jun-sik na hindi tumunog ang alarma hanggang sa halos nasa ibabaw na ng batalyon ang mga paniki. Idinagdag niya na hindi ito mukhang mekanikal na pagkasira, ngunit tinitingnan nila ang posibleng mga patay na lugar. Sinabi ni So-do na kung hindi ito maling paggana, kung gayon, marahil ang problema ay ang dami ng mga halimaw na nakalusot, at inutusan silang ipaalam sa opisina ng kagamitan ng dibisyon at mag-install ng 2 karagdagang radar. Matatag na oo ang isinagot ng opisyal habang nananatiling tensyonado at tahimik ang kapaligiran. Mula roon, binalingan ni So-do si Min-jun, kinikilala ang kanyang tapang at mabilis na reaksyon sa insidente, ngunit pinaalalahanan siya na maging mas maingat sa susunod, at kahit man lang, hindi makalimutan ang kanyang kagamitan. Magalang na nagpaumanhin si Min-jun, bagaman sa isip niya ay iniisip niya na kung nagdala siya ng gamit, baka nasunog ang buong batalyon. Ngunit sinabi ni So-do na huwag siyang magpaumanhin, na nagsasabing nagbibiro lang siya. Pagkatapos ay tinanong kung totoo na si Min-jun ang nag-iisang lumipol sa 30 middle bats. Tumango si Min-jun at kinumpirma na nagawa niya. Pinuri siya ni So-do, na nagsasabing kung hindi siya kumilos ng mabilis, baka nasunog ang imbakan ng langis. Lahat ng nakatayo doon ay nanatiling tensyonado, hindi sigurado kung ano ang susunod na mangyayari. Pagkatapos ay inihayag ni So-do na may regalo si Min-jun mula sa dibisyon. Komandante, at binabati siya sa kanyang pag-angat. Ipinaliwanag niya na karaniwan, marami sanang papeles na aasikasuhin, ngunit kapag may sundalong nakamit ang isang natatanging bagay, karapat-dapat silang gantimpalaan kaagad. Taos-pusong pinasalamatan siya ni Sparky. Pagkatapos ay inutusan ni So-do si Sang-ho na agad bigyan si Min-jun ng 3 araw, 2 gabing bakasyon. Agad na sumang-ayon si Sang-ho. Nagningning ang mukha ng pasaway. Inaasahan niyang anggat din siya kalaunan, ngunit hindi niya naisip na mangyayari ito ng napakabilis, at ngayon, may bakasyon pa. Bigla, hindi na masama ang buhay militar. Habang magkasama silang naglalakad, pinuri ni Kim si Min-jun sa mahusay niyang pagganap, at binanggit na hindi pa nga siya nakakapagkaroon ng maayos na usapan sa kanya simula nang ang kanyang kamakailang paglipat, gayunpaman malaki na ang naging epekto ni Min-jun. Idinagdag niya na salamat sa mga ginawa ni Min-jun, maging siya ay nakatanggap ng papuri. Pinasalamatan siya ni Min-jun, at tinanong ni Kim kung ito ang kanyang unang uwi simula nang mag-enlist at kung ano ang balak niyang gawin sa labas. Nagliwanag ang mukha ni Min-jun sa tuwa at sinabing malinaw na maglalaro siya ng Dungeon Power Fighter sa PC room. Naipaliwanag niya na kahit umuwi siya, mapupunta lang siya sa isang lugar na pinaghihigpitan at walang internet, kaya mas mabuting maglaro na lang siya sa loob ng susunod na 3 araw at 2 gabi sa halip na mag-aksaya ng oras sa paglalakbay.
Dumating siya sa PC room, kung saan dalawang lalaki malapit sa kanya ang lubos na nag-uusap. Tinanong ng malaking lalaki ang masungit na lalaki kung pumunta siya doon. Ulit, at umungol ang masungit na lalaki, sinasabing huwag na itong banggitin pa. Nagreklamo siya na napakakuripot ng mga sundalo, hindi naman daw niya balak pumasok sa loob ng kuweba. Gusto lang niyang pumitas ng ilang